Ayan. Magandang araw po, si Atty. Alvin po ito. Nag-berserk yung ating kalaban. Gayahin din natin. 1,800 yung kanyang rating. Sumali po tayo dito sa Eastern Blitz Arena. Meron pa namang 1 hour na natitira. Pang 268 po tayo. Currently, tingnan natin kung makapasok tayo sa top 10. Ayan. Mabilis tumira yung ating kalaban. Knight na lang para may support sa E4. By the way, kahapon po, na-headline si Magnus dahil tinalo siya nung isang GM. Although GM din yung nakatalo sa kanya, pero I think mas mababa yung rating. Parang 300 yung lamang ni Magnus in terms of rating. Parang 2.5 yung GM. Si Magnus, mga nasa 2.8 yan eh. Libre yung pawn ko Nakalibre siya. So, maganda yung nilaro ng GM kasi ang dami niyang mga sacrifice. Nag-sacrifice ng knight, nag-sacrifice ng rook. Lamang si Magnus sa quality pero nasa attacking position yung GM. Ultimately, hindi na talaga mapigilan. Force si Magnus kasi yung kanyang rook, yung kanyang queen nandun sa dulo, nagkwekwentuhan. Kaya hindi na supportan masyado yung king. Yan. At the end of the game, nag-resign si Magnus, forced resignation kasi siya match talaga siya ron. Pero after ng game, parang nag-comment siya na nako, buti hindi kinain yung aking knight. Hindi, sira. Nag-comment si Magnus na parang hindi siya komportable dun sa relo nung kalaban. Parang may mga implications ang sinasabi. Parang avoid, may mga sinasabi sa doon na yung organizer should ensure that it should be free from any form of cheating, parang ganon. Kaya naisip ko tuloy yung sa ating paparating na third AQ Prime Tournament on October 28, nagaganapin dyan sa Ayala Mall, Macapagal. Long game po ito baka kailangan tanungin ko rin yung ating mga arbiters kung ano ba yung stand natin pagdating sa mga relo-relo, di ba? Pati ba analog ipagbabawal natin o yung mga smartwatch lang? So kailangan nating ma-clear yun sa kanila para at least maiwasan yung mga ganong issue. Yun yung kagandahan dito pag may mga ganitong chance, may mga lessons tayong nakikita, so at least ma-avoid na natin. So, ipagbabawal ba natin yung mga analog, regardless if it's an analog, smartwatch, or digital? Basta relo, bawal. Or its equivalent na mga ganong similar devices or gadgets. So, kailangan natin i-consult yung ating mga expert kung anong gagawin nila, kung ano yung policy, kasi we have to abide by the rules, syempre, kasi long game din itong gagawin natin. And syempre, ito talaga yung standard na gusto natin mangyari, na maging maayos ang ating tournament. So, yun ang learning natin dun kay Magnus, na kailangan nating ma-check sa ating mga arbiters kung ano ba talaga. So, yan. So, yun. So, 24 seconds na lang ako. Magaling yung kalaban. Ang bilis tumira. Sinasamantala yung pagiging natin. Teka, try natin i-push to. Baka sakasakali. Anong gagawin ng rook niya dito? Parang wala naman. Parang anong purpose niya? Meron pa tayong 18 seconds. So yun ang lesson natin na nakita dun kay Magnus. Ipagbabawal ba natin yung analog? Regardless is kung ano man yan. Para iwas sa kung ano-ano, di ba? So yan. So, mamadali siya. Binigay niya. Kainin na natin to ng knight. Yan. Tapos open check tayo doon. Teka, mukhang may chance pa tayo makakain pa natin yung queen. One piece siya ngayon. 40 seconds, 10 seconds na lang tayo. Ano kaya pwedeng kasunod dito? Siyempre, queen to queen. Kain. Tapos bante tayo doon 7 seconds. Tapos dito kainin natin yan. Dito hindi na natin patatawirin yung sige, kainin niya. 5 seconds.
Yeah, ayaw niyang kainin. Sige. Check tayo dito. Punta tayo dito. 3 seconds. Ubusin muna natin to. Para... Yan. Ito. Dito. Kailangan mo wala yung bishop eh. Yan. Push natin to. Push natin yan. Nanalo pa. Ayan. So, yun yung learnings natin kay Magnus. Dahil sa darating na tournament natin sa October 28. So, yan ang kagandahan dun sa mga experience na nakukuha natin. So, yan. Ipagbabawal ba natin yung analog o digital lang or smartwatch lang or any device or instrument or gadget to that effect? So, yan. Malalaman po natin yan. Kasi we have to abide by the rules kung ano yung sasabihin natin mga arbiters. Yan po. Pang 268. Maraming salamat po.